Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So we have the moon energy, Pisces. Maaari no na this is a reminder para sa iba sa inyo na it's about time na for you to listen to your intuition. Tune in to your intuition. Take notice as well of your dreams as well. 'Di ba? Kasi yung mga panaginip natin, that is also divine guidance. You know? Kasi lalo-lalo na kung hindi kayo masyado nakikinig sa iyong intuition, hindi ninyo pinapansin yung mga intuitive messages na dumadating sa'yo, gagamitin ng universe yung panaginip bilang daan para na makapagpadala siya ng guidance sa'yo. You know, kasi kadalasan naman sa panaginip natin, 'di ba? Napipick up natin ang mensahe diyan, 'di ba? Nakukuha natin, natatandaan natin yung mga panaginipan natin, 'di ba? And that is very powerful way of sending us messages, guidance, no? Kaya, ano yan, pay attention kayo dyan. Kung hindi ninyo alam, no, hindi kayo sure kung anong ibig sabihin ng inyong panaginip, hindi rin problema yan. Dito sa YouTube, ang dami-dami na din mga vlogs dito na nag-explain ng mga dream meanings. Ganun din sa Google, no? Isa-search nyo lang yan sa Google, ano yung dream meaning ng kung ano mang elements na nakita ninyo sa inyong panaginip. Okay? Para magabayan kayo nito. So, we have 8 of Pentacles. Ayan. So, maybe yung iba sa inyo is focusing on education. Maybe some of you are going to go back to school or po pwedeng mag-a-attend ng mga trainings, po pwedeng mag-a-attend ng iba sa inyo ng mga workshops, mga ganyan. Or possible din, no, na meron dito mga accomplishments and achievements kayo. Okay? Kaya, good luck sa'yo. And we have 6 of Cups. Ayan. So, there is reconciliation, childhood. So, po pwede nga iba sa inyo is going back, no? Sa kung saan kayo lumaki, saan kayo pinanganak. Maaring hanggang ngayon, nandoon pa rin yung bahay nyo. Diba? Yung ancestral home ninyo. So, po pwedeng ganun din ang ganap. So, possible na ang iba sa inyo is coming home, coming back home. Baka kukumustahin ninyo mga ano ninyo, mga magulang nyo, mga anak nyo, mga ganyan. So, and also, this could be a time na magre-reconcile din, ano? Kung siguro uuwi ka at makikipag-reconcile ka, ganyan, ano? Baka meron kang hindi kabate na kapatid, kaibigan, or ibang kamag-anak, or mismo magulang mo, maaring ganun, ano? So, depende sa inyong sitwasyon. But ang maganda rito, harmony between you, whoever that is na meron kayong hindi pagkakaintindihan, will be back. Diba? Magkakausap uli kayo, magre-reconcile, maaari mag-compromise, and yes, you are going to start over again sa kung ano man ang klaseng relationship na meron kayo. No? So, that's really beautiful. So, we have King of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo, baka isang tatay, no? Maaaring kayo ay tatay na, or ang iba sa inyo magiging tatay pa lang. Yun ang ipipick up ko dito. Baka meron ditong nagsisimula pa lang mag-expand ng family. Kaya you are just going to be a brand new dad, no? Pwedeng ganun ang sitwasyon. And also, Pisces, si King of Pentacles is very beautiful energy, lalo-lalo na pagdating sa money, career, and finances. Kasi si King of Pentacles also signifies wealth. This signifies um, abundance and prosperity. So, pwedeng merong paparating sa inyo, no, na abundance and prosperity. Maring sa ngayon, maraming blessings, no? Maraming mga financial blessings and financial opportunities, no, ang pwedeng dumating na siyang maghahatid talaga sa iyo ng abundance and kasaganaan, 'di ba, sa pera, kaluwagan sa pera, ganyan. Kaya good luck sa iyo. So,
tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, nature signs, Pisces, pay attention kayo sa mga nature elements, di ba, na po pwedeng bigla na lang susulpot sa'yo, as in kukulitin ka, di ba? Kasi maaari, no, na ito yung daan or paraan ng universe to give you signal or to give you a sign, to give you guidance. Diba? Maaari din kasi ng iba sa inyo, naghihingi talaga kayo ng specific sign, diba? To confirm or to give you green light, pwedeng gano'n, no? Sa kung ano man ang tinatanong ninyo. Or po pwedeng, kailangan mo lang sa sitwasyon mo ngayon, kailangan mo lang talaga ng gabay ng universe. And of course, the divine is always there for us. Kaya hindi ka hahayaan ng universe na nandiyan ka lang, no, at naghihirap or whatever. Diba? Gagabayan ka niya para mapunta ka sa tamang daan. Para magawa mo ang mga tamang bagay, no? Yung ganun. Or mapagdesisyonan mo ng tama ang mga sitwasyon. Okay? So, yun. Kaya maging mapagmatsyag ka. Kasi the universe usually uses elements of nature katulad na lamang ng animals. Diba? Yun nga, usually birds, mga grasshoppers, butterflies, minsan ladybugs din, 'di ba? Bigla ka na lang all of a sudden, may ladybug, 'di ba? So, 'yun. At kung hindi rin kayo sure, no, kung ano naman ang mensahe ng universe sa'yo, then i-google mo lang 'yan. I-google mo, hanapin mo ano yung symbolism, 'di ba, ng specific animal na 'yan. Or ano yung meaning, ano yung spiritual meaning kapag nakakita ka ng gano'n, 'di ba, sa lugar. Sometimes you can also check, no, the specific location kung saan mo siya nakita, yung gano'n, kasi meron din ibang interpretation 'yan. So we have pure intention. Sabi dito, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. So, feeling ko dito, you have that desire, 'di ba, to manifest, no, kung ano man yung gusto mong ma-manifest sa buhay mo. Pero, yun nga, 'di ba, provided that you have the purest of intentions, regarding kung ano man yung intention na gusto mong mangyari. And also, as long as it is for the best interest of you and the people around you, so makakasiguro ka na susuportahan ka ng universe. At saka lalo-lalo na if you are taking action. 'Di ba? Kung ginagawan mo ng paraan, kung meron kang gagawin para ma-carry out mo kung ano man yung intentions na 'yan, 'di ba? So we also have journey. Ayan. So sabi dito, it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Okay? So pack your passport now. So maaari, no, na yung travel na to could be planado, nakabook na, matagal nang nakabook, or po pwedeng impromptu ito. 'Di ba? Biglaan, maaring nautusan ka. Ikaw na lang. Parang kung kunyari, may seminar, 'di ba? Tapos yung kunyari, yung head ng department mo or ng head ng company hindi po pwedeng umattend for whatever reason, po pwedeng ikaw na lang ang uutusan, 'di ba? Na ikaw na lang ang mag-ano sa akin, ikaw na lang mag-represent, 'di ba, ng kumpanya or mag-represent sa akin, yung mga ganun ba. So, yun yung mga klaseng impromptu, na mga kung related yan sa trabaho. But it could be also related to anything, 'di ba? Maaaring biglang na-miss mo lang yung pamilya mo kaya uuwi ka, 'di ba? Pupuwedeng gano'n. So, maging ready ka lang, 'no? Maging ready ka lang for anything para na kahit anong oras kang itap ng kung sino man na umalis ka na, pumunta ka na, travel ka na, so you are ready. Lalo-lalo na kung naka-book na 'yan, 'di ba? Kung talagang naka-schedule na 'yan. So, matagal pa, dapat pine-prepare mo na yung mga gamit mo, yung mga travel documents mo, dapat naka-ready na. Para hindi ka na magka-cramming, hindi ka na magiging aligaga na when the time comes na malapit ka ng bumiyahe. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.